Good afternoon, blessed people. At ang topic ng pastor ko kahapon ni, who is the restrainer in preventing Antichrist? So dito sa 2 Thessalonians 2:1 verse 2, now brethren, concerning the coming of our Lord Jesus Christ and our gathering together to Him, we ask you not to be soon shaking in mind or troubled either by spirit or by word or by letter, as is from us as though the day of Christ have come. Let no one deceive you by any means, for the day will not come unless the falling away come first. And the man of sin is revealed, the son of perdition, who opposes and insults himself above all that is called God, or the worship, so that sit has God in the temple of God, showing himself that He is God. Kailangan maintindihan natin to kasi ito yung medyo nakakalito sa rapture. Ano ba yung susunod na mangyayari? Darating na ba kaagad si Jesus Christ? Diba? Ang unang pagdating ni Jesus dito is the first coming na namatay siya, ibinigay niya ang buhay niya para sa ating lahat. So, bayad ng ating mga kasalanan dahil sa dugo ng Panginoong Jesucristo ay tayo ay malaya niya. Tas nagkaroon ng church. Nagkaroon ng church dahil kay Peter, sa disciple niya si Peter, at dahil bumaba ang banal na spirito, ang banal na spirito ang nag-empower kay Peter, kaya nagkaroon ng unang church. So, ngayon ang mangyayari, ang susunod na mangyayari is ang raptured. Ano nga ba tong raptured? Ang raptured, hindi to sinabi sa Bible. Ang sinabi lang, ang word sa raptured is caught up. Caught up. Kasi nasa heaven ng Panginoon Jesucristo, nasa ulap, kukunin niya yung mga namatay na, yung nasa sa kanya na Christian, na totoong Christian, kukunin, babangon yon para bumalik yung spirit at ang soul nung mga namatay. Yung mga totoong na kay Lord lang and then yung mga buhay pa, yung totoong believer na nagsisik sa Panginoong Jesucristo, mararaptured yun. Ibig sabihin, ito yung tinatawag na raptured of the church bago magkaroon ng tribulation. Ibig sabihin, yung mga totoong nagsiserve sa Panginoong Jesucristo ay masisave at madadala sa raptured. Kukunin ng Panginoong Jesucristo. Kasi, ito isipin mo, common sense. Kung tinanggap mo ngayon ang Panginoong Jesucristo, save ka na. Dahil nagsisik ka sa Kanya. Dapat nagsisik at nagsiserve ka sa Kanya ng totoo. Dahil malalaman mo yan kung nag-renew ka ng mind. At kung nag-renew ka ng mind, sinusunod mo na ang purpose mo na binibigay ng Panginoong Jesucristo bago magkaroon ng tribulation. Sa Tagalog, tingnan natin. Mga kapatid, tungkol naman sa pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo at sa pagtitipon sa atin upang makapiling niya, nakikiusap kami sa inyo na huwag agad magugulo ang inyong isipan o mababahala kung mabalitaan yung dumating na ang araw ng Panginoon. Huwag kayong maniniwala kahit sabihin pa nilang iyon ay pangangaral o pahayag o isinulat namin. Huwag kayong magpapadaya kanino man sa anumang paraan. Hindi darating ang araw ng Panginoon hanggat di pa nagaganap ang huling paghihimaksik laban sa Diyos. Ito nga yung sinasabi ko, nagkaroon ng tribulation, ang mangyayari dito, lawlessness na ang mangyayari. Dito, ang mga tao ay hindi na susunod sa Panginoon, ang susundin na nila si devil, ang evil, at may mga matitira pa ring taong kay Kristo dito. At saka na babalik si Lord sa second coming para mag-set ng kingdom niya sa earth, at ang Lord Jesus Christ na ang magiging hari ng earth and heaven. Kaya dito, hindi darating ang araw ng Panginoon hanggat di pa nagaganap ang huling paghihimaksik laban sa Diyos at ang paglitaw ng suwail na itinakda ng kapahamakan. Ito ay mababasa natin sa Revelation, ang mangyayari sa tribulation. Itataas niya ang kanyang sarili at kakalabanin ang lahat ng kinikilalang Diyos at sinasamba ng mga tao. Uupo siya sa templo ng Diyos at magpapakilalang siya ang Diyos. So, sino ang nagre-restrain sa Antichrist? Bakit hindi pa rin to nag-e-evolve ngayon, pero ito ay nangyayari na. Ang nangyayari sa Israel ay isang sign na malapit na ang raptured. So, dapat natin is maging handa tayo at we need to accept Jesus Christ as we Lord and Savior para maligtas tayo. At palaganapin natin ang Word of God para mas madaming maligtas. So, dito sa Matthew 16:18-19, and I also say to you that you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of Hades shall not prevail against it. And I will give you the keys of kingdom of heaven. And whatever you bound on earth will be bound in heaven, and whatever you loose on earth will be loose in heaven. Napakalaking bagay na nagpipray tayo para sa bansa natin. Dahil tayo ang nagre-restrain. Actually, it was a grace of God. Dahil ang Holy Spirit, ang
nabubuhay sa puso natin. Kaya pa rin may mga mabubuting bagay pa din ang nangyayari dito sa earth because of the Holy Spirit na gumagabay sa mga totoong believer. Dahil ang Holy Spirit ang nagpipray para sa bansang ito, para sa bayan natin. Kaya ini-encourage ko kayo na patuloy pa rin tayo mag-pray at mag-seek sa Panginoon para pag dumating ang rapture, lahat ay maligtas. At yung mga hindi naman maliligtas sa tribulation, kailangan nilang kumapit sa pananampalataya sa Panginoong Jesucristo. Pero I encourage you na tanggapin natin ang Panginoong Jesucristo para makasama tayo sa rapture. Whoever calls on the name of the Lord will be saved. Thank you everyone!